Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis ikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini na usab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa ikatulong nga semana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Enero 25, 2024. Karon usab nga adlaw mga igsuon, atong gisaulog ang kapistahan sa pagkakabig ni San Pablo Apostol. Si Saulo natawo sa Tarsus, sakop sa Turkey, gikan sa mga relihiyosong Hudiyo nga mga ginikanan. Nagtuon siya sa istriktong paagi sa balaod sa tulunghaan ni Gamaliel didto sa Jerusalem. Tungod sa iyang kaikag sa pagtuong Hudiyo, miuyon siya sa pagpatay kang San Esteban ug iyang gipanggukod ang mga Kristiyano atong unang panahon, mga unang Kristiyanos aron lutuson. Pag-abot niya duol sa Damasco, sa kalit may kahayag gikan sa langit nga midan-ag sa iyang palibot, natumbas siya sa yuta ug may tingog siyang nadungog nga nag-ingon, "Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako?" Mitubag si Saulo, "Sir, kinsa ka ba?" Ang tingog mitubag, "Ako si Jesus nga imong gilutos." Dito nagsugod og kausab ang kinabuhi ni Saulo o ginganlan siya Pablo. Nakabig siya kang Kristo kinsa iyang gisangyaw human sa iyang pagkakabig sa walay puas gayod no nga pagpaningkamot. Ngadto sa tanan hangtod nga namatay siya isip martir sa pagtuo. Gitawag si San Pablo nga apostol ngadto sa mga Hintil no. Kay si San Pedro ihang contemporary gitawag man sad nga apostol sa mga Hudiyo. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga isuon atong kutloon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas. Apan ang dili mutuo silutan. O kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan ug happy fiesta. Again, karong adlaw atong isaulog ang piyesta sa pagkakabig ni San Pablo Apostol. Before St. Paul's conversion, St. Paul thought that he was a very good man before his conversion. He thought that everything that he was doing is very well. Maayo ang iyang ipangbuhat. He was full of zeal, no? Isip Hudiyo. And he was convinced that he was in the right direction. And gani, he was successful within the kanang scope of the people who surrounded him, especially those who mattered to him. Yung mga kauban, lakip na ang iyang maestro, si Gamaliel. Wala siya ideya that he was very misguided. Then, at the peak of his iyang career, the Lord entered into his life. The Lord shook him up, even blinded him, threw him to the ground, and left him confused and unnerved for 3 days. No, sulod sa tulog ka adlaw. Murag gisulayan pag-ayo si San Pablo, ni Saulo, nining panahona, kaya man siya mahimong San Pablo sa Ginoo. And having encountered the risen Lord, he was transformed. Nausab siya sa iyahang kasinatian sa nabanhaw nga Kristo. Well, tungod kay ang tawo nga nakasinati sa pagkabanhaw o sa nabanhaw nga Ginoo, mausab man gyud ang kinabuhi ug mabag-o. He somehow re-evaluated his life
and everything that he was doing. And then, after that, comes conversion. And he became one of the most impacting force in the church, other than Jesus himself and the rest of the disciples. Paul translated the experience of Jesus not only from Aramaic into Greek, but from Asian mentality to European mentality. Tungod kay siya ito ang misugod nga mulibot sa daghang mga nasod aron musangyaw sa pagtuo. And he became the greatest missionary of the church as seen, establishing many churches that survives even to this day. Kanong adlaw naa pa. And gani, Paul wrote 2/3 of the New Testament. Mga suwat diha sa balaang tugon, sa bagong tugon, kang San Pablo. Paul's conversion did not only change him, it changed even the world. Mao ni nga dinhita madala karon mga igsuon to the importance, to the significance of this feast. God is calling some people here present sa atong panahon karon, sa atong nagkadaiyang mga kinabuhi, sa atong mga nagkadaiyang experiences where God is leading us every day to undergo a major change in the way we are living our lives. Itawag ta karon sa Ginoo nga mabag-o. Ang tanan nato dinhi, in fact, are being invited by the Lord to undergo some kind of transformation, some form of conversion, a new way of believing, and most especially, a new way of thinking, maybe even new way of loving. Dili ba mo agree nako that all of us have some kind of babag towards achieving that transformation, that achieving that goal to be closer, to be more close, no? To be closer to God, no? Di ba daghan ato nga hangtod karon giharian pa sa pagkamapahitason, the mother of all vices. So as we celebrate today the feast of Saint Paul, my dear brothers and sisters, I think it's best that we reflect on that one virtue that toppled the pride of Saint Paul and changed him to become the greatest missionary in the church. Dunay tulo ka degrees kuno sa humility. Humility, which is the antidote to pride. The first degree of humility, my dear brothers and sisters, is necessary for salvation. It's having enough humility to stop justifying mortal sin in our lives. Humility o pagpaubos nga magtukmod sa tao nga dili maghimog daghang mga rason aron lang ma-justify ang iyang mga sala. It's the humility needed to recognize that I have this major obstacle in my life, some major sin, dagkong mga sala, that keeps me at a distance from God. And it's having enough humility to recognize that so far, I have been unwilling to do what I needed to do to remove this obstacle from my life. Without this first degree of humility, mga isuon, I make the decision to live with my sin, even justifying it. Mga sala, puyo ko sa akong mga sala, i-justify pag yun, insakto nga akong mga sala. The first degree of humility leads us to say to the Lord, not for all the riches in the world would I ever commit a mortal sin. The second degree of humility is a move, no? Katong una, one that is necessary for salvation. Angkon ko sa akong sala. Og dili maghimog mga rason sa akong mga sala aron ma-justify ang akong mga sala. The second degree of humility, mga igsoon, is a move towards holiness, no? From
from accepting my sins, asking the Lord for kining forgiveness, then usa ka paningkamot gikan atong maong state towards a move for holiness. Lihok aron mabalaan. Niining mao nga state of relationship with the Lord, mga isuon, He, the Lord, has become so important to me. Para nako, importante na kayang Ginoo. But I don't want to do the least little thing against the Lord. Bisan ang mga gagmayng mga butang, dili na nako palabyon para sa Ginoo. This is not scrupulosity, but rather, this is a desire to be one with Christ. Paningkamot, tinguha nga makighiusag kang Kristo, dili kay binuang. And this is a desire to see Him in all things, even in the smallest of things. To encounter Him in all the people and events nga mahitabo sa akong kinabuhi. A desire to rise above mediocrity. Kanang, sakto na, okay na. And not settle for half-heartedness. Nga, para nako, daghan na to nagbaton ana, kana bang half-hearted. And now, we don't want even venial sins. Tungkol kay, naningkamot man ta nga makapangayag pa saylo sa Ginoo, naa na karon ang paningkamot nga bisan venial sins. Gagmayng mga sala. Sala mangyapon. Dili na nato mahimo. Kung dili, maningkamot na ta karon to always fill our lives with the love of God. This is the state, kining maong ikaduhang degree sa humility. This is the state of no longer wanting to disagree with the Lord. For instance, to disagree with the teaching of the church. Bisan ang pagsupak sa mga tudlo simbahan, o bisan ang pagpaubos o pagsunod sa tudlo sa simbahan. And this is also as well an invitation nga dili lang mo sitol anang compromise for good and evil. Hilig bitaw ta na mo compromise tungod kay murag matandog atong comfort. Sus di lang no kay di lang tingali ko musulti tungod kay masig masakitan ang akong igsuon, akong higala kung ako ni siyang sultihan ani yang sayop. This second degree of humility, my dear brothers and sisters, leads us to say, not for all the money in the world would I ever want to commit even a venial sin. The third degree of humility, my dear brothers and sisters, is a move into true sanctity. Kaniha, a move necessary for salvation. Mga ipasaylo sa Ginoo sa atong mga sala. Dayon, ikaduha, ikan sa pagpangaypasaylo sa mga sala ang pagpaningkamot nga dili na gyud makasala. Ug ikatulo, ang pagpaningkamot karon lihok aron nga mahimo gyud kitang mga santos ug balaan at tubangan sa Dios. In this degree of humility, my dear brothers and sisters, personally I see myself as a part and parcel of all the sinful humanity. And I see my call to be among those who are despised, rejected, ostracized. Katong mga gipangludan sa katilingban, katong hangtod karong panahona, facing extreme opposition because ingon anak man sad ang Ginoo. Mao man ay nasinati sa Ginoo dihang dinhi pa siya. This is the degree of humility, my dear brothers and sisters, that hears the teaching of the church as the voice of Jesus Himself, and then kay tingog mo sa Ginoo ang tudlo sa simbahan, wholly embraces it. Especially labi na mga lisod kaayo nga mga subject sa mga tudlo simbahan. Pananglitan on the need to help others, on the need to support others. Kining mga social bahin nga mga social kanang teachings of the church, like helping the poor, helping the needy, giving to those in need, no, mga igsoon sa atong katilingban.
A person who already abides in the third degree of humility not only understands, wala lang kadungog, wala lang kasabot, naningkamot gud siya nga nagpuyo sa mga pagtulunan sa simbahan. Naningkamot gud siya nga mulihok, tinukmod sa mga pagtulunan sa simbahan. A person who abides in the third degree of humility, my dear brothers and sisters, is one who says, no one may appropriate surplus goods solely for his own private use when others lack the bare necessities of life. Naani sa Populorum Progressio, number 23. Kung atong tanawon kining mga digriha karon mga igsuon, asa naman tandapita? Ang unang degree akong balikon, katong degree nga naning kamutang manghayog pasaylo sa Ginoo. Ug maglikay na sa pagpakasala. Ang ikaduha, katong mulikay bisan atong mga gagmayng sala. Ug ang ikatulo nga degree, katong gikan sa paglikay sa pagpakasala, kadto nang maningkamot nga magpuyog kinabuhing balaan ug nagasunod sa kabubuton sa Dios, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. Asa naman tandapita? Asa naman tandapita? Malandong ta tungod kay diha biya ingon ana biyang nahitabo sa kinabuhi ni San Pablo. Ikan sa kinabuhing hiwi, ang dalan nga gisubay hiwi sa iyang pagkasawlo ngadto sa pagpangahig pasaylo sa Ginoo sa iyang mga sala. Kay gilutos niya si Jesus ug ngadto sa paggikan sa pagkapag-o nga kinabuhi nga naglikay sa sala ngadto sa pagkahimong misyonaryo ni Kristo nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Asa naman tandapita? Ang malandong taan na mga igsoon. Mga igsoon, hindi na lang kukutob. Apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod kanunay nining atong programa, labi na gyud ang atong mga listeners nga namina og nagsunod nato diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Salamat kay ninyo. Akong greetings unang-una sa akong mga kauban dinhi sa parokya, labi na gyud akong mga kauban sa kining buhat sa Parish Pastoral Council dinhi sa Concepcion, pinanguluhan ni Nanay Luisa Turmes. Sa Legion of Mary, ako ang murag kining kauban sa kining pastoral work, pinanguluhan ni Ma'am Rovelyn Ikaw sa mga katekista, pinanguluhan ni Ma'am Vilma Sinconiege sa mga lay ministers, pinanguluhan ni Jaime Lumakad sa mga lectors og Sacred Heart of Jesus, pinanguluhan ni Ma'am Girly Hinutan sa pundok sa Family and Life Apostolate, pinanguluhan ni Kuya Ayan Sinconiege sa Bible Apostolate ni Abraham Baluyos og kining Josefina Razonable. Salamat kay ninyo sa mga altar servers, makuyog na ko kanunay sa mga misa, pinanguluhan ni Marlon Pactol. Salamat kaayo. Ako po nga greetings di ay gahapong adlaw, belated happy birthday kadto kang Louis Marco Gayola, nagsaulog siya nga lang natawhan. Si Marco o si Pau Pau, kanunay na kong kuyog sa bukid, no. Mag-uol ko sahay tungod kay mo absent ni siya kay aron lang gid mo kuyog nako, pero hopefully okay ra po dihang grado, no, matud pa niya sa gipangutanan nako siya. Ug ako na siyang giingnan gyud nga dili lang mo absent kung maayong eskwela gyud, no, kaysa magsige siya og absent niya aron mo kuyog lang nako, no. Pero anyway, despite the kaning mao nga hitabo, pasalamatan ako si Pau Pau sa pagkuyog nako kadunay. Happy birthday, Pau, no. I hope ang Dios magapanalangin nimo, no, sa daghan pang mga grasya nga imong gikinahanglan. Ako po nga greetings o pasalamat sa mga SB members, no, sakop sa parokya. Labi na gyud sa pinanguluhan sa tong Vice Mayor, no, si Vice Mayor Ronel Montipon. Kagahapong adlaw pag uli nako gikan sa Uzamis, gihapit nako ang bugas nga ilang gihatag para sa parokya, tagaan yo nilang bugas. No, salamat kaayo. Binulan ni silang naghatag ng tug bugas, no. Dinhi, no, na usahay kulangon lang gyud maunang usahay magka diin-diin ta og pangayo og mga bugas sa ato mga kaila og mga amigong pare, no, og mga pipila ka mga individual nga andam kanunay mutabang nato. Salamat kaayo. Salamat kaayo sa LGU, no, pinanguluhan ni Mayor Jesse Vinia. Salamat kaayo sa CYM, pinanguluhan ni Ma'am Jeneline Luquias, sa itong mga kauban og mga suod diha sa municipal kining building nga kanunay natong maduulan gyud diha pod, nga kanunay nang tabang nato kang Jerry Luquias, kang Ma'am Merlin Anticamara, no, nga dili mo paltas iyang paghatag pod og panud-an nato dinhi sa kumbento, no, sa parokya. Salamat kaayo sa mga individual nga sa kanunay nagasuporta, no, sa ato ang paningkamot.
labi na nining pamalandong sa mga nagsunod nato niini diha sa ato ang mga social media platforms. Kaninyong tanan karong adlaw nga nagsunod og naminaw nato, maayong adlaw ug maayong buntag. Kung greetings sa mga nagtanaw nato diha sa YouTube, diha sa Facebook, kaninyong tanan maayong adlaw, maayong buntag sa mga naminaw nato karong adlaw diha sa ilang mga balay, diha sa radyo o sa TV, maayong adlaw ug maayong buntag, no. Salamat kaayo ninyo. Salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta kanato nining atong programa. Mga igsuon inhin na lang kukutob, ayaw kalimot, ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kanusang mga dahon, bisan kunting init dili gayud malaya. Timpo sa tingbunga, muhatag usab siya kanunay maayong bunga. Igsuon, ugma na usab, ubang sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misa-misnon ug ang birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.